what's up mga kasabong? Ayun, nandito tayo sa panibagong farm. Panibagong episode ng Sabong Pinas. So yun mga kasabong, eto, finally, na-itali na namin yung aking mga tawag dito, bagong cording. Siyempre mga kasabong, bago ko sabihin kung ano yung mga tawag dito, yung ating itatackle at ibibigay sa inyong tips ngayon kung paano makaiwas kahit paano sa mga magnanakaw. Ito mga kasabong, magandang tip yun. Dahil yan lahat ng kalaban natin eh. Diba pag nagmano ka, i-expect mo na pag may lugar ka, i-expect mo lagi may magnanakaw yan. Kahit saan sa mundo may magnanakaw. Gago, kasama ka doon. Dito kaya sa mga magnanakaw. Mga kasabong, itong tips na to is nakuha ko. Mamaya, papakilala ko sa inyo kung sinong nakuha ko ng ganong idea. Kaya mga kasabong, pero syempre, bago natin sabihin kung ano yung tips na yon, lakbay muna tayo sa aking mga bagong tali. Ayan, ito, tulad nito, bagong-bago, sariwa-sariwa. Video mo. Ayan, yung ating Elgama Gray. Hindi ko yan. Mga kasabong, yun po yung importante sa mga bagong tali po natin. Huwag po natin masyado lalapitan. Dahil bukod sa hindi pa sila masyadong sanay sa tali, baka mapilayan sila pag lumayo sila sa tao eh. Diba mga kasabong? So yun, ayan, pakita natin. Ito yung Elgama Gray na yellow fish. Ito, halos mga gray ito, mga bagong ano eh. Kasi halos malalaki din sila eh. Kaya pinali na namin. Masyado na silang nangaaway din sa tawag dito sa ranging. Kaya mga kasabong ito. Ayan, mga gray. Halos mga gray. May mga white ako dito. Ito. Magandang gray itong isang ito eh. Hindi pa lang siya masyadong sanay talaga sa tali. Pero ayos siya mga kasabong, mas maganda yung klima dito kasi. Doon kasi sa kabila kong area, maraming mga bata nagtatakbuhan kaya ayun. Madalas talagang napipilay dahil siyempre mga bata naman yan, lang paluin mo yun. So yun mga kasabong, dito tayo sa ano. Ayan. Medyo malawak to mga kasabong, hindi pa papakita ko sa inyo kung paano namin lilinisin yung area doon sa mga medyo para malawak yung talian natin. Malawak yung ating cording, di ba mga kasabong? Kasi ang plano ko dito, doon yung part yung swimming pool. Swimming pool, tapos yung jacuzzi na nasa gitna ng init ng araw. Eh kung matuwa ako sa ito sa dos. Ayan, mga kasabong. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung area. At syempre, pupunta dito yung cameraman natin. Sige, pumunta ka dito para ano. Ito mga kasabong, bibigay ko na sa inyo yung tips. Yung napakaliit na tips at napakalaking bagay na makaiwas tayo sa magnanakaw dito sa ating mga manukan. Pero syempre mga kasabong, hindi na sabi ko naman sa inyo eh. Yung mga idea dito is hindi galing lahat sa akin. Ito galing to sa kaibigan na bagong miyembro ng EG Pichong Game Farm. Magaling din siya. Magaling siyang handler, magaling siyang breeder, o di syempre may katulong ng ang ating kapatid na si Alvin Austria. So papakilala na natin, palakpakan natin si JR. Ayan, palakpakan natin tol, pasok! Palakpakan natin tol! Ayan naman, isa na, yan! Ang lakas ng palakpakan! Kasi, ito si JR. Bacolod, mga taga Bacolod, mahuhusay talaga, pero second lang kayo sa mga taga Batangas. Pero pakilala ka! O sige! JR Ramos, Bacolod. Yan. Batiin mo siyempre yung mga tropa natin. Maraming subscriber too. Oh. Sa Ilonggo naman ano? Oh, sa Ilonggo. Yan. Si Nonoy pala, Borlado. Oh. Dahil pasalamat ako sa kanya, siya nag-recommend sa akin dito na ayan, sa dito na farm. Si Buddy Nonoy. Ayan. Nonoy. Oh. Tapos sa Kabangkalan City, si Joel Dormentes at saka sa Maaw, Ramos Family, Bro DJ. Ayan. Thank you. Nahiyain to eh. O so, wow, welcome sa EG Pichong Game Farm at sa Sabong Pinas. At sana mahaba talaga pagsamahan natin. Dahil mga kasabong, ito maganda dito eh. Huwag mo nang mix-it, wala namang epidemya eh. Ito maganda dito mga kasabong, magnanakaw to. Kaya masarap kasama. Magnanakaw ng trabaho. Mga kasabong, inaagawan ng trabaho si Buyboy, pauuwiin ko sa Tagkawen. Hindi mga kasabong, ayun. So paano? Ako na mag-explain muna. Okay. Kasi mga kasabong, ako na. Okay. Alright. Diba? So yun mga kasabong, supposed to be, siya sana yung si JR. Siya yung mag-explain sana. Pero hindi niya, syempre mahihayin dahil hindi naman lahat na
kasing gwapo ko. Ikaw ay pang kontrabida ka lang eh. Joke lang mga kasabong nga. Gopings din naman si JR. Kita nyo naman dati yan. Mga taga Bacolod talaga, Gopings. Pero second lang yan sa mga taga Batangas. Sa Hanep! So yun mga kasabong. Kung mapapansin nyo, meron ditong sako. Tapos meron ditong, tawag dito, bote ng pinaglumaan ng coke. So mga kasabong, syempre, ang idea niya dito is ibababa mo to sa gabi na. Pag binaba mo to, at ibababa mo rin to mga kasabong. Pero syempre, pasok extra. Meron kang yung lighter na may ilaw. Ilalagay mo lang daw yan dyan, sabi ni JR. Ayan. Tapos, sa gabi kasi, ang idea niya maganda eh. Maganda yung i-apply niya eh. Kaya ma-apply nyo rin to. Sa gabi, syempre nahangin, nagalaw-galaw yan. Tapos, ito, nagalaw-galaw din sa hangin. Pag ikaw lumayo, makikita mo dun mga tulongges na magnanakaw. Tapos sabihin niyan, uy, may tao. Di pwede to. Lilipat na sila sa kabilang farm. Which is farm natin. Magaling si Jerry. Magaling talaga mga taga Bacolod. Pero yung mga taga Bacolod, second lang yan sa mga taga Batangas. Ano ha, iyahampas ko yung kawali. O siyempre mga kasabong idea naman talaga eh. Magaling eh. Kaya sabi ko, hindi pwedeng dito lang yan sa AGP Chong. Sa Sabong Pinas at sa AGP Chong Game Farm. Dapat yung mga subscribers natin ay matuto din. At paano? Sasabihin mo, kanina ko pa iniisip, sasabihin mo, paano kung nanonood yung magnanakaw? Oo nga no. Hindi isipin, kung magnanakaw ka, pusang kinalbo. Huwag ka nagsisigaw, hindi kami bigay! Putang kinamon. Paano nga gano'n no? Kung halimbawa, may manonood tayong subscribers tapos siya pala yung mandurugas dito sa tabi ko. E di, ay, sako lang yun. Hindi mo alam, tao na pala, nakatutok na sa'yo shotgun, todas ka din. Kaya makasama ko yun, napakagandang idea dahil pag sa gabi, hindi lang natin masushoot pag gabi na kasi hindi naman natin makikita sa camera pag malayo. Pero pagka ikaw malayo, syempre, ganun ka, susulap-sulap ka. Pero pag nakita mo na yung tao para siyang may hawak na flashlight na nagalaw-galaw. Di ba ang ganda ng idea mga kasabong? Kaya sa inyo, yung mga simpleng backyard nyo lang dyan, kahit dun sa mga likod bahay nyo, lagyan nyo rin ng ganito. Pero syempre, mas maganda mga kasabong yung ginagawa ni JR na nakataas siya dito. Pag umaga, di ba? Wala tong syempre, wala tong lighter, wala yan. Kasi mga kasabong, hindi natin masasabi na yung mandurugas ay nagsosurvey pag liwanag. Di ba mga sabong wala siya makikita ganito. Hindi niya alam, pag tutulog pa lang tayo, pagka tutulog pala si Jay na nagbabantay dito, sa kanya binababa. So, hindi makikita nung nagsosurvey na meron ganito. Di ba mga kasabong, tamang-tama yung ganong idea at tamang-tama rin para sa inyo na matutunan nyo din. Dahil tinuro sa akin ni JR, which is siya din ang gumawa, nakita ko lang, palakpakan natin si JR. Palakpakan natin. Isa pang malakas na palakpak, iyahang palakpak para sa kanya dahil mga kasabong ay talaga namang isang magandang tips para sa akin at isang napakagandang tips para sa inyo mga kasabong. O di ba? Kaya si JR, thankful din ako sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng mga taong magnanakaw. Magnanakaw ng trabaho dahil napakasipag nitong tao to. Kaya mga kasabong, kung gusto nyo na may kagaya ni JR, taasan nyo presyo. Bilhin nyo dito. Ito naman parang poko. Hindi mga kasabong, ayun lang. Isang magandang tips para sa akin at para sa inyo. Maraming salamat mga kasabong. Saka ako na kayo ituturo dito sa aming paglilinis, sa aming pagpapakita kung gaano kami kasaya, gaano ako kasaya na napalawak yung lokasyon ng AGP Chong Game Farm. Palagay ko nakadroga yan. Diba mga kasabong, may pasayaw-sayaw pa tayo dyan. Di ba? Di ba? O, hindi lang si Melpi Borga marunong magsayaw, marunong din magsayaw yan. O, di ba mga kasabong, choreographer to? Huwag nyo intindihin yan. Menopause na yan. Don't small! So yun mga kasabong, kita-kita na lang tayo sa next episode ng Sabong Pinas!